Question, kapag full-time housewife or mom ka ba, may economic value ka pa rin ba? Let's check. Actually, kagagaling ko lang sa isang client meeting with a full-time mom and a housewife, of course, and we were talking about a possible financial protection for their family, no? So, nag-check kami kung ano yung suitable insurance product for his husband and for the need of their whole family as well. Ngayon, during our discussion, naitanong ko sa kanya, ikaw ba as a full-time mom, sa tingin mo ba may economic value ka pa? And then, ang sabi niya sa akin, ate, hindi ko alam baka konti na lang. Kasi before, isa siyang bank employee. So, syempre, kapag employee ka, of course, may kinikita ka, no? And ngayon na siya ay isang full-time mom na and a housewife, talagang nakatutok na lang siya sa needs ng kanyang family. So, sa palagay niya, sa sarili niya, wala na siyang economic value. Ngayon, nung nasabi niya yun sa akin, tinanong ko siya, what if mabigyan ka ng chance na halimbawa umalis ka, magbakasyon ka, huwag na muna nating pag-usapan saan magagaling yung money na pambakasyon. Basta magbakasyon ka, aalis ka ng bahay, no? So, ang maiiwan mo sa bahay, of course, is your son and your husband, no? So, sa tingin mo, sino magluluto dyan? Sino maglilinis ng bahay? Sino maglalaba, mamamalansya? And most especially, mag-aalaga ng anak mo, no? So, sino kaya ang papalit? Ang sabi niya, baka ate, kukuha muna kami ng papalit sa akin para gumawa ng mga tinatrabaho ko sa bahay. Tinanong ko siya, libre ba yun? Sabi niya, hindi ate, syempre magbabayad kami. Ayan. So, diba, magbabayad. So, hindi ko na tinanong sa kanya na, bakit ikaw wala kang bayad? Diba? So, syempre sa tayo naman na sa moms, tayong mga nanay, hindi naman talaga tayo nagpapabayad. Of course, we are doing it, no? For our family, hindi na question yun, keso bayad pa tayo or hindi, kung may binibigay bang allowance sa atin or hindi, no? Kaya, yun, hindi na natin kino-question yun, ano? So, pero to answer the question, kung may economic value ba ang isang full-time housewife, the answer is a big yes. So, yun. So, na-realize niya ngayon na kahit full-time housewife or mom na siya, meron na siyang, may economic value pa rin pala siya. And, yun, natuwa din siya kahit papaano. Sabi pa nga niya, ang laki pala natitipid niya sa akin. And that is true, no? Talaga namang malaking natitipid sa ating mga full-time mom. Kaya, to all those full-time moms and housewives, no? Huwag po nating maliitin ang ating mga sarili, no? Meron po tayong malaking naiaambag sa ating pamilya, even though wala tayong literal na income na dinadala sa ating family, no? So, ayun. So, dahil yun nga, napag-usapan na nga namin yung about sa insurance ng husband niya, sabi, napagplanuhan na din namin, no? Na kapag after some years, no? Siya naman yung isusunod, and then yung kanilang anak, no? Dahil sa, yun nga, ipiniliwanag ko sa kanya, ano yung foundation of a good financial planning, no? Sa susunod, pag-uusapan din natin yan, i-share ko din yan sa inyo. So, ayun. So, to all the moms out there, no? Kaya single mom ka, housewife ka, or you are a working mom, no? Lahat po tayo ay we're doing our best for our family. So, kung ano man yung current situation natin, no? Nagtatrabaho man tayo for money or nagtatrabaho man tayo para sa ating pamilya sa loob ng bahay, ay malaki po ang ating role, no? Sa ating pamilya. Ayan. Have a good day, and if you have any questions, you can send me a personal message here on TikTok or on my financial page on Facebook. Financial Savvy Mom. I'm Jenny, and have a good day.